Alam kong alam mo at alam din ng karamihan na bibihirang tao lang ang nakakaalam kung ano-anong sandata ang ginamit ng mga sundalo sa World War II, lalo na ang Nazi Germany. Sa katunayan, habang abala ang mundo sa mga labanan sa frontlines, tahimik pero agresibo namang nagtatrabaho ang mga Nazi scientists. Gumagawa sila ng mga teknolohiyang lampas na sa imahinasyon ng panahon nila. Mula sa unang jet fighter sa mundo hanggang sa remote control tanks, guided bombs, night vision at maging space bombers. Lahat yan nasa drawing board na ng Nazi Germany. Noong 1940s pa lang at literal na ginamit na nila ito sa digmaan. At ang nakakagulat pa, ang ilan sa mga teknolohiyang yan ay ginagamit pa rin hanggang ngayon, pero nasa mas modernong anyo na. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang 15 Nazi inventions na sobrang advanced, delikado at makapangyarihan. Kaya ang ilan dito ay agad pinagbawal pagkatapos ng digmaan. Pero bago yan, ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 15, Stealth Bomber Prototype Hortenho 229, ang invisible jet ng Nazi Germany. Isang eroplano mula sa Nazi Germany ang sinasabing ninuno ng mga modernong stealth bombers. At ang pangalan nito, Hortenho 229. At hindi lang ito basta tunog science fiction, kundi isa sa pinaka-advanced na warplane noong panahon ng World War II. Disenyo ito ng magkapatid na Horten, at ang itsura pa lang ay ibang klase na. Para siyang eroplano mula sa hinaharap. May jet engine, walang buntot, at lumilipad na parang pakpak ng bat o paniki. Sa bilis nitong mahigit 600 miles per hour at taas na halos 9.5 miles, halos imposible na itong makita sa radar. Paano? Imbes na bakal at tela lang ang gamit, ginawa nila ito gamit ang kahoy at carbon-based na pandikit para mas mababa ang signal sa radar. Nung panahong ang karamihan ng eroplano ay gawa sa canvas at metal frame, ito'y may stealth technology na hindi pa naiimbento noon. Nang masamsam ito ng mga tropang Amerikano noong 1944, alam nilang hindi lang basta Nazi jet ang nakuha nila, kundi plano ng hinaharap. Sa sobrang advanced nito, ginaya pa ng Northrop Grumman ang disenyo para sa prototype ng B-2 Spirit bomber ng US Air Force. Bakit ito na-ban? Dahil kung na-deploy ito ng mas maaga, pwedeng ibang kwento ang air combat sa World War II. Isang tunay na chilling what if sa kasaysayan ng teknolohiya sa digmaan. Number 14, Fritz X, ang unang smart bomb ng mundo. Hindi lang eroplano ang panalo noon, pati bomba. Isang invention ng Nazi Germany ang nagpakita kung gaano ka-advanced ang kanilang military tech. Ang Fritz X, tila ordinaryong bomba sa unang tingin, pero sa timbang nitong over 3,450 pounds. At ang abilidad nitong gabayan sa ere gamit ang radio signals, ibang level na ito. Radio-guided bomb na kontrolado mula sa ere. Parang drone strike noong panahon ng World War II. Kayang pasabugin ng Fritz X ang 28 inches ng solidong bakal. Sapat para sirain ng buong battleship. Noong 1943, ginamit ito sa mga Allied ships at literal na parang wala silang kalaban-laban. Hindi ito basta bumagsak, ito ay pinapadalang may direksyon, bilis at matinding presisyon. Walang depensa laban dito noon. Ang tanging paraan lang para makaligtas, huwag matarget. Ito ang naging batayan ng mga future guided weapons tulad ng laser guided missiles at GPS bombs. Ang Fritz X ay hindi lang bomba. Isa itong blueprint ng future warfare at isang napakalaking banta noon na kinailangang iban pagkatapos ng digmaan. Number 13, remote-controlled tank bomb Goliath, ang unang robot bomb ng mundo. Bago pa nauso ang military drones, may nauna na. At gawa ito ng Nazi Germany. Ang pangalan, Goliath Tracked Mine. Isang maliit na tangke na hindi sinasakyan ng sundalo pero kayang dalhin ng over 200 pounds ng pampasabog. Paano ito pinapagana? Gamit ang wired remote control, parang joystick na nakakabit sa isang mahabang kable. Ginagamit ito para pasabugin ng bunkers, tank, o minahan ng isang lugar nang hindi kailangang magbuwis ng buhay. Tahimik, mababa at maliit, sapat para makalusot sa mga guho, trenches o sa pagitan ng mga barikada. At pagdating sa target, boom, ubos lahat. Ang downside, mabagal. Kapag naputol ang wire, tigok na. Pero higit 7,000 sa mga ito ang ginawa. At hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga engineer ang design nito. Dahil ito ang lolo ng mga unmanned vehicles at ground-based drones sa modernong warfare. Ang tanong, paano kung mas na-improve pa ito noon? Pwede kayang ito ang nagbago ng estilo ng pakikidigma?
Number 12, Mi-163 Comet, ang jet na halos missiles na ang bilis. Isang jet na parang missile ang itsura. Ganun kabaliw ang Mi-163 Comet, isang Nazi fighter aircraft na literal na nilampaso ang speed limit ng aviation noong World War II. Ang bilis nito, halos 700 miles per hour. Sa panahon na yon, parang multo na lang ito sa kalaban. Yung mga kilalang Allied fighter jets gaya ng P-51 Mustang, para lang silang nakatigil kumpara sa bilis ng Comet. Pinapagana ito ng rocket engine, kayang-kaya nitong sumibat diretso paitaas. Halos hindi na ma-detect ng radar. May dalang dalawang 1.18-inch autocannons. Ang target nito, Allied bombers. Pero dahil sobrang bilis, bihira na itong makapag-aim ng maayos. Madalas, sobrang bilis ng flyby, hindi na nagkikita ang bala at target. Pero delikado rin ang speed na yan. Ang fuel nito sobrang volatile, madalas namamatay ang ground crew habang tinatangka pa lang itong lagyan ng gasolina. At kapag naubos ang rocket burn, literal na glide mode na lang ang jet, vulnerable na ito sa kalaban. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakagawa pa rin sila ng mahigit 300 units. Ayon sa mga Nazi engineers, kung maperpekto nila ang teknolohiyang ito, pwede nitong baguhin ang buong air combat. Number 11. Longues-sur-Mer Battery. Ang higanteng baril sa bato sa matatarik na bangin ng Normandy, may isang matigas at literal na matibay na kalaban, ang Longues-sur-Mer Battery. Isa ito sa mga pangunahing coastal defense ng Nazi Germany sa Atlantic Wall. May 4 itong 6-inch naval guns na nakatago sa loob ng reinforced concrete bunkers. Kaya nitong umatake ng mga barko mula sa halos 12 miles ang layo. Hindi lang ito basta mga baril. Nakakonekta ito sa isang fire control bunker na may advanced rangefinders at direct line sa mga observation post. Noong D-Day, June 6, 1944, binomba nito ang Allied ships gamit ang matinding lakas. Ang sagot ng Britain, isang sunod-sunod na barrage ng cruise missiles at naval artillery. Pero kahit binomba na ng todo, may mga parte ng battery na patuloy pa ring nagpapaputok. Ganyan katibay ang Nazi engineering. Nang tuluyan itong masakop ng British forces mula Gold Beach, bakas pa rin ang tapang ng depensang ito. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ang mga bunker, tila mga multong paalala ng isang digmaang halos nagbago ng kasaysayan. Number 10. Space Strike Bomber, ang Nazi plane na kayang magbombang paikot sa mundo. Kung sa tingin mo ang space warfare ay bagong konsepto, nagkakamali ka. As early as World War II, plano na ng Nazi Germany ang isang warplane na kayang mag-bombard ng United States mula sa space. Ito ang Silver Vogel o mas kilala sa tawag na Silverbird, isang suborbital space bomber na kayang mag-launch mula Europe, lumipad sa edge ng atmosphere na parang batong tumatalbog sa tubig at mag-drop ng nuclear bomb sa New York City. Oo, ganun kalayo ang plano nila. Ang plano, gamitin ang rocket-powered sled para i-boost ito paakyat sa near space. Pagkatapos noon, mag-skip ito sa atmosphere, mahirap matukoy ng radar, mahirap hulihin at sobrang bilis. Kapag nasa tamang posisyon na, magpapakawala ito ng bomba sa Manhattan at maglalanding sa Japanese territory. Hindi lang ito concept, the math checked out. Gumagana ang physics ng buong design. Ang problema, wala nang resources ang Germany para ituloy ito. Pero kung natuloy ito, baka ibang kasaysayan ang binabasa natin ngayon. Number 9, V2 rocket, ang unang missile na lumampas ng atmosphere. Ito ang sandatang literal na bumagsak mula sa kalangitan. Walang tunog, walang babala, basta boom. Ang V2 rocket ng Nazi Germany ay ang unang long-range ballistic missile sa kasaysayan. At higit pa dyan, ito rin ang unang human-made object na tumagos sa edge ng space. May bilis na higit 3,500 miles per hour. Ang rocket na ito ay kayang tumama sa isang target bago mo pa marinig ang ingay nito. Ibig sabihin kung marinig mo man, huli na, tapos ka na. Sa sobrang advanced nito, halos walang panlaban ng allies. Ang technology nito, liquid fuel propulsion, vertical launch capability, suborbital trajectory, lahat ay decades ahead sa kahit anong hawak ng kalaban. Ang utak sa likod ng proyektong ito, si Wernher von Braun. Matapos ang giyera, kinupkup siya ng Amerika sa ilalim ng Operation Paperclip. Tinanggal ang Nazi records niya at naging key architect sa NASA's Apollo program. Siya ang tumulong gumawa ng Saturn V rocket, ang ginamit sa moon landing. Isipin mo, ang lalaking gumawa ng weapon of terror ni Hitler, naging isa sa mga utak ng pinaka-iconic na scientific achievements ng modernong mundo.
Number 8, America Bomber Project, ang plano ni Hitler na bombahin ang New York. Akala mo ba Europa lang ang target ng Nazi Germany? Nagkamali ka. May plano silang bombahin ang New York City. At ito ang tinatawag nilang America Bomber Project. Noong early 1940s, inaprubahan ng Nazi regime ang isang matinding plano. Gumawa ng bomber plane na kayang lumipad ng mahigit 3,600 miles. Mula Europe, tumawid sa Atlantic Ocean, mag-drop ng bomba sa US. Tapos babalik sa base. Pinaka-promising na design, ang Messerschmitt Mi-264. Kayang lumipad ng over 310 miles per hour at may dalang bomba na lagpas 6,600 pounds. Pero sa kabila ng ambisyosong plano, bagsak sa reality check, kulang sa depensa, hirap sa fuel at masyadong komplikado ang engineering. Nag-prototype sila pero hindi ito umabot sa mass production. At habang palapit ng palapit ang Allied Forces, ang proyektong ito ay tahimik na lang na binasura. Pero isipin mo to, paano kung natuloy? Paano kung kahit isang bomber lang ang tumama sa New York? Iba kaya ang kasaysayan natin ngayon? Number 7. Missile Composite Aircraft, ang lumilipad na suicide bomb combo. Paano kung pwede mong gawing missile ang isang bomber plane, pero buhay pa rin ang piloto? Ang sagot ng Nazi engineers, Missile Composite Aircraft, kilala rin bilang MISTEL. Ganito ang setup. May unmanned bomber na puno ng explosives sa ilalim at may fighter plane sa ibabaw. Pinapalipad ng piloto ang dalawang eroplano na parang iisang unit. Pagdating sa target, ihiwalay ang bomber, diretso pasabog. Tapos lilipad palayo ang fighter. Sa tests, gumana ito. Ang bomba sa ilalim ay may shape charge na kayang butasin ang makakapal na konkretong pader. Perfect para sa mga tulay, bunkers o battleships. Pero may mga sabit, mahirap kontrolin ng combo aircraft, sobrang bigat ng fuel load at hirap ito sa maneuvering. Sa huli, kaunti lang ang nagamit nito sa totoong laban kasi huli na nang dumating ito sa front lines. Kakaiba ang konsepto, oo, pero isa rin ito sa mga patunay kung gaano ka-obsessed ang Nazis sa weapon innovation, kahit gaano pa kabaliw ang ideya. Number 6. Fliegerfaust, ang personal rocket launcher na pang-plane. Sa huling bahagi ng World War II, gumawa ang Nazi Germany ng kakaibang weapon para sa ground soldiers. Isang multi-barreled rocket launcher na kayang pabagsakin ang mga eroplano. Ang tawag dito ay Fliegerfaust o Air Fist. Ang prototype version nito, tinawag na Fliegerfaust B, ay may 9 barrels at kayang magpaputok ng maliliit na rockets papunta sa ere. Ang mga rocket na ito ay may explosive warheads na pwedeng tumama sa low-flying aircraft hanggang 1,300 feet ang layo. Sa teorya mukhang promising, pero sa tunay na laban, sobrang hirap itong gamitin. Mabagal ang rocket, mahirap i-aim at halos wala ng chance ang mga sundalo na gamitin ito dahil sa sobrang bilis at taas ng lipad ng Allied aircraft noong panahong iyon. Oo, palpak ito sa execution, pero ang idea, revolutionary. Ito na ang pinakaunang hakbang papunta sa portable anti-aircraft weapons na ginagamit natin ngayon at galing yon sa Nazi engineering. Number 5. Enigma Machine, ang codebreaker na halos nanalo ng gera. Isa sa pinaka nakakabilib at misteryosong imbensyon ng Nazi Germany. Ang sabi ng ilang historians, napaikli raw ng 2 taon ng giyera at milyon-milyong buhay ang naisalba dahil sa pagkakadecode ng enigma. Pero sa kabila ng tagumpay na ito para sa Allies, hindi maikakaila. Ang enigma ay patunay kung gaano ka-advance ang utak ng Nazi engineering pagdating sa information warfare. Number 4. Acoustic proximity fuses, ang sandatang nakikinig bago sumabog. Pwede bang sumabog ang isang bomba base lang sa naririnig nitong tunog? Para sa Nazi engineers, oo. At ito ang nais nilang gawin gamit ang acoustic proximity fuses. Imbes na tumama mismo sa target, ang mga fuse na ito ay ginawa para makinig sa tunog, lalo na sa ugong ng engine ng mga eroplano. Kapag tumugma ang sound frequency sa isang aircraft, kusa itong sasabog. Ang layunin, wala nang kailanganing direct hit. Ang lapitan lang ang target, sapat na para sumabog ito. Kung nagtagumpay sana ito, malaking pagbabago sana sa air defense ng Germany. Kasi sa panahon ng sunod-sunod na pagbomba ng Allied planes, isang ganitong klase ng weapon ang pwedeng bumawi. Pero hindi ito umabot sa battlefield. Hindi maayos ang sensitivity. Minsan napaaga ang pagsabog, minsan hindi pa nga sumabog. Kulang na rin sa resources ang Germany sa mga huling taon ng giyera. Kaya nanatili na lang itong prototype. Pero isipin mo na lang,
Kung gumana ito, posibleng nagbago ang daloy ng giyera sa himpapawid. Number 3, jet-powered Me-262, ang jet fighter na na-late sa laban. Ito ang unang operational jet fighter sa mundo, ang Messerschmitt Me-262. Ginawa ng Nazi Germany at ipinakilala noong year 1944. Ito ang eroplano na hindi na lumilipad, umuusok na parang kidlat. Mayroon itong twin jet engines na kayang magpalipad ng higit 540 miles per hour. Mas mabilis ng halos 100 miles kaysa sa kahit anong Allied aircraft noon. Kaya sa tuwing lumalaban ito, halos imposibleng habulin. Armado rin ito ng 4 na 30mm cannons at may kakayahang magdala ng rockets. Panira talaga sa mga American B-17s at ibang bombers. Ang problema, huli itong dumating. Mabagal ang produksyon, kulang ang pyesa, at si Hitler mismo ay gustong gamitin ito bilang bomber, hindi interceptor. Kaya naantala lalo ang deployment nito. Kung nauna lang ito ng kaunting taon, malamang ibang usapan ang kasaysayan ng air war sa Europe. Sa mga nakakakita nito sa himpapawid, iisa lang ang reaksyon. Nakakatakot pagkalaban mo at nakakainggit kung ikaw ang may dala. Number 2, infrared night vision devices, ang paningin ng Nazi kahit walang ilaw. Akala mo ba ang night vision ay modernong teknolohiya? Sa totoo lang, nung early 1940s pa lang, may sinusubukan na ang Nazi Germany. Isa sa pinaka-advanced na proyekto nila ay ang Vampire System, isang malaki at mabigat na infrared scope na ikinakabit sa mga baril gaya ng STG-44. Kasama sa setup ang battery backpack at isang infrared spotlight na hindi nakikita ng mata ng tao pero kitang-kita sa scope. Parang alien tech pero totoo ito. Sa tamang kondisyon lalo na sa gabi at patag na lupa, malinaw na malinaw ang mga kalaban sa dilim. Hindi lang infantry ang may night vision, pati mga Panther tanks nilagyan nila ng infrared searchlights at special sights gamit ang FG-1250 system. Ang mga tangke ay literal na nakakakita sa dilim habang ang kalaban ay bulag. Pero tulad ng maraming Nazi tech, huli na naman ang dating. Kaunti lang ang units na nakagamit nito bago bumagsak ang Germany. Mabigat, awkward dalhin at hindi sapat ang oras para ma-mass produce. Kahit ganon, ito na ang unang hakbang sa mundo ng modern night warfare. Sa simpleng salita, ipinakita ng Nazi Germany na hindi natutulog ang labanan kahit takpan mo ng gabi. Number 1, magnetic mines. Ang di makikitang banta sa ilalim ng tubig. Walang banggaan, walang tunog, walang babala. Boom! Ganyan umatake ang magnetic mines ng Nazi Germany. Hindi ito kagaya ng mga traditional na contact mines na kailangang tamaan ng barko para sumabog. Ang magnetic mine ay naghihintay lang sa ilalim ng dagat at kapag may barkong bakal na dumaan sa itaas nito, sapat na ang disruption sa magnetic field ng Earth para ito'y sumabog. Nang unang ginamit ito noong year 1939, nabigla ang mga British. May mga barko nilang sumasabog kahit hindi man lang lumalapit sa anumang bagay. Hindi nila maintindihan kung paano nangyayari, pero nagkaroon sila ng breakthrough. May isang magnetic mine ang inanod sa baybayin, buo at hindi sumabog. Dito nagsimula ang countermeasures. Gumawa sila ng paraan para ma-neutralize ito gamit ang degaussing cables, kuryenteng nagpapabago ng magnetic field ng barko para hindi mag-react ang mina. Pero kahit nahintuman ng banta, nakaukit na sa kasaysayan ng level ng Nazi tech. Weapon ito na hindi kailangang makita, hindi kailangang tamaan, at lalo nang hindi kailangang bantayan. Kapag gumana, tapos ang usapan. Kung hindi ito nahinto agad, baka literal na na-cut off ang mga supply line ng Allies mula sa Atlantic. Bonus number 1, sun gun Spiegel cannon. Ang Nazi planong solar death ray. Hindi ito science fiction. Noong World War II, may plano ang Nazi Germany na gumawa ng giant space mirror na kayang mag-concentrate ng solar energy para pasabugin ang mga lungsod sa Earth. Tinawag nila itong Spiegel Kanone or sun gun. Ang ideya, magpadala ng isang 100-meter wide mirror sa orbit na kayang mag-concentrate ng sikat ng araw para gawing solar beam weapon. Ang target, mga lungsod gaya ng London o New York. Para itong malaking magnifying glass in space na pwedeng magsunog ng kahit anong lugar sa mundo gamit lang ang liwanag ng araw. Siyempre, hindi ito umabot sa aktwal na konstruksyon. Kulang sila sa rocket tech at medyo futuristic pa ang konsepto. Pero ang simple fact na pinaplano na ito noong 1940s ay nakakapangilabot na. Bonus number 2, the STG-44, ang unang tunay na assault rifle sa mundo.
Bago pa magkaroon ng AK-47, may nauna na. Ang Sturmgewehr 44 o STG-44, gawa ng Nazi Germany. Ito ang kauna-unahang assault rifle na pinagsama ang range ng rifle at fire rate ng submachine gun. Gamit ito kayang humawak ng isang sundalo sa labanan ng mas epektibo. Hindi na kailangan magpalit ng armas para sa long range at close combat. Ang STG-44 ay may selective fire mode, semi at full auto, at gumamit ng intermediate cartridge, perfect sa open battlefield. Napakabigat ng impluwensya nito sa modernong armas. Kahit si Mikhail Kalashnikov lumikha ng AK-47 ay aminadong naimpluwensyahan ng STG-44. Kung naipakalat ito ng mas maaga at mas marami, baka nag-iba ang takbo ng giyera. Bonus number 3. Wind cannon, ang sandatang hangin na pambasag ng eroplano. Isipin mo ang isang kanyon na walang bala, puro hangin lang. Ganito ang wind cannon o wind cannon ng Nazi Germany. Isang experimental weapon na kayang maglabas ng high-pressure air blast gamit ang explosion ng hydrogen-oxygen mix. Gamit ang isang long barrel at specially shaped nozzle, pinapalabas nito ang shockwave na pwedeng makabasag ng eroplano, lalo na kung mababa ang lipad. Ang problema, hindi consistent ang epekto. Sa field tests, minsan lang ito gumana, pero ang konsepto, gamitin ng hangin bilang bala, ay sobrang advanced para sa panahong iyon. Hindi ito umabot sa aktwal na deployment pero symbolic ito ng Nazi obsession sa mad science at futuristic warfare. Bonus entry number 4, the Nazi Bell, Die Glocke, ang misteryosong Nazi UFO-like machine. Isa ito sa pinaka-kontrobersyal at misteryoso. Ang Die Glocke o the Bell ay di umano'y top secret experiment ng mga Nazi scientists na mukhang bell-shaped na makina at sinasabing may anti-gravity at time-warping properties. Ayon sa mga ulat, ito ay gawa sa mga matitibay na metal at pinapaandar gamit ang isang kakaibang likido na tinawag na Serum 525. Saan ito lumutang? Lumitaw ito sa declassified files ng Polish intelligence officer na si Igor Witkowski. Saan ginawa? Allegedly sa Wenceslas Mine sa Poland sa ilalim ng Nazi testing base. Totoo ba? Wala pang hard physical evidence. Pero maraming Nazi scientists ang nawawala matapos ang digmaan. At maraming naniniwala na may connection ito sa mga UFO sightings post-Werwit 2. Bonus entry number 5, Nazi submarine aircraft carrier, Type 11 U-boat, underwater aircraft carrier. Totoo yan. Bago pa man magkaroon ng nuclear submarines ang Cold War, may plano na ang Nazi Germany na gumawa ng underwater aircraft carrier. Ang Type 11B U-boat ay may design para magsakay ng 4 Arado R-231 folding wing reconnaissance aircraft na ilulunsad sa ibabaw ng dagat. Purpose, surveillance at surprise attack sa malalayong lugar, tulad ng US East Coast. Bakit hindi natuloy? Na-cancel ang buong proyekto noong 1939 bago pa man matapos ang unang prototype dahil kinailangan ng resources sa iba pang U-boat operations. Bonus entry number 6, Nazi sound cannon, Schallkanone, sandatang kayang sumira ng lungs o patayin gamit lang ang tunog. Ang Schallkanone ay isang acoustic weapon na dinevelop ng Nazi engineers. Target nitong gamitin ang ultra-low frequency sound waves para wasakin ang internal organs ng kaaway, lalo na ang baga, sa tamang distansya. Kaya raw nitong mag-trigger ng cardiac arrest o internal bleeding. Saan dinevelop? Ayon sa ulat, parte ito ng mga eksperimento ng Third Reich sa non-conventional weapons. Status, hindi naabot ang battlefield pero napag-aralan talaga sa Wehrmacht testing labs. Bonus entry number 7, V3 cannon, the Nazi super gun cannon na kayang umabot sa ibang bansa. Gawa na ng Nazi yan. Ang V3 o Vergeltungswaffe 3 ay kilala bilang London gun. Isang napakalaking kanyon na idinisenyo para bumira ng bala mula France papuntang London. Mahigit 90 miles ang layo. Paano gumagana? Hindi ito tulad ng ordinaryong kanyon. Gumamit ito ng multiple secondary charges sa kahabaan ng baril para pabilisin ang projectile habang lumalabas sa barrel. Parang isang railgun ng World War II. Saan ito itinayo? Sa Mimoyeques, France, sa ilalim ng isang secret underground base. Anong nangyari? Bago ito maisaayos ng buo, binomba ito ng RAF noong 1944 at hindi na ito muling na-activate. Interesting fact, ang konsepto ng V3 ang naging inspirasyon sa ilang modern railgun projects ngayon sa US at China.